benefactors, partners, donors, the people who work with me behind of this ministry. Protect them, bless them, shower all favors for their faithfulness and loyalty to your works on this earth. Father, I pray that you may bless our Roman Catholic Church authorities, our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Bantay radio stations in some towns. Bless all our towers, modern technologies, equipments, frequencies, hookups. Bless our satellite ministry, CCTN. Bless all our staff, management with Boss John Dinier and the board of directors, with Boss Tigaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Father, I pray and claim that you may bless us with all abundance, prosperity, favors, healing, miracles, surprises today. Father, bless those who follow on television, radio, internet, o sa nakadang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence. Bless my loved ones, Father, Alma and Tia. Protect them, bless them, heal them, empower them, make them happy, and the closest people in my heart who work with me at the back of the camera. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hidden and dispersed worries, all our sins, Father, please dissolve and please heal us one by one. Labi na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liw, kasing-kasing, sa baga, sa kidney, pancreas, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panin, sa dugo, chemical imbalance, immune system, those who have nervous breakdown, hypertension, hyperacidity, those who have psychological problems, emotional problems, please, Father, restore into good health, heal us, touch us, one by one. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, heal us, shower your wisdom, comfort us. Come Holy Spirit, you are welcome in our hearts. Santa Maria, San Jose, pray for us. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Silte, Baracadillo, protect us. Jose Maria Escriba, Tamas, Diakon Agustin, pray for our wisdom. Padre Pio, pray for our healing. Mother Teresa of Calcutta, pray for our ministry for the less fortunate. Saint Teresa of St. Jesus, pray for our ministry, pray for our loyalty and faithfulness to God. Sa wakig Santa Ana, San Vicente de San Roque, Isidro Labrador, Francis of Assisi, Tony Padua, Tony Abot, Francis de Sales, Ubanes, San John of the Cross, San Camilo, San Pedro Calungsa, San Lorenzo Ruiz, Sofilo Camufo, San Patrick Pitong Pula Anthony, all saints, miracles, blessed, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, sumala ni San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15, ngadto og 18. Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang motuo og magpabunyag maluwas, apan ang dili motuo silutan, ug mao kini ang mga timaan nga babatunan sa mga motuo sa kungalan, pagingilin silag mga yawa ug manulti silag laing mga sinultian. Magakupot silag mga halas ug kun makainom silag kilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang makamot sa mga masakiton ug mga ayos sila. Today, we are remembering conversion of St. Paul, the Apostle of the Gentiles, was born at Tarsus, Turkey
of observant Jewish parents. He was a Roman citizen from birth. To complete his studies, he went to the school of Gamaliel in Jerusalem and was educated in the strict observance of the Pharisees. His zeal for the Jewish law led him to support the stoning of Stephen and to persecute the Christian church, holding it to be a heretic sect. Paul parted to Damascus to arrest the Christians and to bring them to Jerusalem. As he was nearing Damascus about noon, a light from the sky suddenly flashed around him. He fell to the ground and heard a voice saying, "Saul, why are you persecuting me?" 3 days later, a certain Ananias entered the house, laid his hands on him, and said, "Brother, I have been sent by the Lord Jesus so that you may recover your sight and be filled with the Holy Spirit." Acts 9:18. Then he was baptized. Our Saint Paul, Apostle, was converted from being a persecutor to another state of life, being an evangelist, apostle of Jesus Christ. This reminds each one of us na bisan di ay sa atong pagkadautan, mga kasalanan, bisan sa atong mga mali, dili na makapawagtang sa tinguwas Ginoo sa paggamit kadimo para himuon kanyang instrumento or else aron ang iyang kagustuhan maoy mopatigbabaw dinhi sa kalibutan. You know what? St. Paul is a concrete and living proof of what I'm always speaking. That our sins cannot change the heart and mind of God for His plans to each one of us. Our ugly attitudes, our bad character, our evil doings cannot decrease the love of God to each one of us. Dili. Kaya sa kasalanan ni Pablo, kung ground pa ng sala, makapawagtang sa tinguhas Ginoo na himuon siyang instrumento, then why God used him, converted him, transformed him, kung ang sala makapausab sa pananaw sa Ginoo sa tao. People, bisan pa sa imong kasalanan, mahal gyapon ka sa Ginoo, ug doon na ray adlaw siyang gipaabot na iya kang bag-uhon kay gusto ka niya gagamiton diining kinabuhi. And hopefully you will cooperate to that will of our Almighty God for your lives. Kagusto siyang mag-usab ka, magbago ka, kay gusto siya nga mahimo kang epektibo sa imong existence dinhi sa yuta. You know what? Paul became blind temporarily because Jesus did it, allowed it to happen to Paul. It was an awakening call of Paul to remind him about his big mistakes, his grievous offense or offenses to the Christians, to the believers of Jesus Christ. I know sometimes God allows, permits different trials, adversities, crises, downfalls, miseries in our individual life because God wants us to be awakened from our mistakes sa atong mga kalapasag kasalanan. This is written in Hebrews 12:6-8.
ang Ginoo manglatos isip pagpainumdum sa mga anak aron ang tao makaamgo sa iyang kasalanan o kalapasan nga gihimo dinhi sa kalibutan. Mao nang try to check your lives. 35 in 2 Corinthians it says, Ingos Pablo, usisa ang inyong kaugalingon. Tingali ang atong mga sakit, problema, pagsulay, ang atong mga downfalls, miseries, awi kining call. Like Paul, he became blind temporarily. And one day God restored his sight through Ananias. Munang ako nagtuo, kining kasakitan nato, mga di maayo ni tabo, temporary na, nga naman, awi kining call man na. Once mubalik tas Ginoo, everything will follow. Healing, miracles, blessing, favors will come in our individual way. Ngano, nakitas Ginoong nakamatngon ka na. San Pablo, iampo mi to become like you. Sa imong kadautan, mitabang ka sa imong kagulingon to be converted by the power, by the grace of our Lord Jesus Christ. Pray for all of us to become like you, strong, very powerful, enthusiastic in preaching the gospel of Jesus Christ. Pray for our wisdom, healing, miracles, prosperity, abundance. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Power line. In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. Sa kadapusan, dili ang gitason sa kinabuhi nimo, ang ginaganos tuig sa mong existence mo ay mo matter. What matter most, you know what? Ang kinabuhi sa matag tuig nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Kita, we are always counting our existence, the days of our existence, the years of our existence. But sometimes, and many times, we forgot if there is life during the day of your existence, the year that God allows you to experience, na abanay kinabuhi. Usay nagkwinta ta sa atong edad, mga adlaw, tuig sa atong existence, pero wa ta kabantay kung kining matag tuig nga gihatag sa Ginoo naabay tinuod nga kinabuhi. If there is really life, meaning, speaking of life, nakigihimong maayo, nakay maayong contribution, you are doing good, you are doing greater things, something amazing, something beautiful in the eyes of God. Basta maayo. Mao ni ang gidawag og life. Yang imong daily existence is meaningful, fruitful, wonderful. Mao ni gitawag og life. Do we have this in our day-to-day existence? Ato ba ning gi-practice tong kinabuhi? Nga di lang tata mag-ihap kung pila atong edad, pila na kaadlaw ang atong existence, kundi atong tan-awon sad kung naabay life or kinabuhi sulod niining adlaw, sulod niining mga tuiga nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Mao ni ang power line for today. Ang tinuod nga mo count, and I agree with this. And you know what? This will become the business of God in our judgment time, in our judgment at the judgment arena, Hebrews 9:7. Ang gingon ni Pablo 5:10 sa 2 Corinthians, ngang matagtaw ukman sumala sa iyang mga binuhatan. Ang maayo nimong gibuhat matag karug unya mao ni ang life. This is what I call life, kinabuhi sa imong pagkaikaw, sa imong pagpuyo, sa imong pagpanaw. People of the living God, thank you for joining us. Present givers, salamat ninyo sa inyong faithfulness and loyalty. Thank you, Josephine Olaguer, bag-o ning mitabang nato in courtesy of Inahang Irene sa Olaguer Glass, ilingan lang inahan ng Dumi og Judith Galinato.
sa Gindulman. Then, Natividad Alan Sabilia, thank you, Pasca Bunok. Pagpalain, Benkinsana Migraso, Tony Flor Codilia, sa Codilia Lumber Supply, Yas Gindulman, itong mga higala ning inahan, o ako kahilaan wapi magkita. Ako na induman, nagtabang na sila nato sod sa 2 ka buwan every month. 2 months na. Grupo ning inahan ay rin mga grupos, mga magyatagon. Then, thank you in advance, Bernal family. Ang grupo po ning Doña Mildred Bitangcor, ang walking store of Gindulman. Then, Tony Madira, in courtesy of Nay Procisa Bidania, salamat. The Pride of Agna, tagapahina, a very successful father. Tay Tony, thank you. 9 years na nagtabang nato sa tong ministeryo. Dorins Goldsmith ug Ditson King ng Bayan sa Pangdan, Silingang Crisons. Salamat Adonis. And also Crisons, thank you for the dinner last night. Nagtabang sa nato ni. Then Duding Galindis, taga Kupa Garcia, basta Duding, mga mangyatago ni murang Duding Ubahib. Then Polinar Galindis, kagad Pastor Bahaw, Espiritu Limit, Usmundol Dalin, Liaut Sabilio, kagad Edgar Gapuno, Carmen Galindis, grupo ning Adelimit, grupos mga mangyatagon. Salamat kaayo ninyo, people of Garcia. Hopefully you will join Adelimit. Then Manuel Nay Terry Bantilan, ang manager sa Tubig Gindulman. Lima supakanta kay thank you, Daboy Vincent Liedo. Pagpalain, Roland Galarion, Dispatcher Series sa Gindulman. Primo Odit Taypa, Yapil Nyog Ampo, Juana Arnel Makinano, Calixta, Moisisa, Gisril, the whole family of Makinano, sa Anda. Ang nindot nga lugar tungod kay puti ilang bonbon. Salamat mga Rio, mga Tan. Salamat kay ninyo. Julie Grace Sandigan of Tubod-Munti. Pero Miss Grace is in somewhere. Toralba Sisters, salamat. Then Mimi Satorihino with Chats of Faith. Manuel Firas, grupo pa ni Agaw Chupi, thank you. Julie Tigbas, Disnaatang, Carlos at Chicken Barbecue, dool diha sa HQ Motor Parts and Construction Supplier Bilyong. Those Mormons, nadya sila ay Chorizo di Sugbo, nadiha gistak, then ilang gisuplayan ang Altia, natay Chorizo Traimo, gikanig Cebu, fresh Chorizo from Cebu. And also, if you want to eat dinner, lunch, anak mo sa Paraiso Rock Resort, Darapan, o gusto mo magpaanyag sa lawas, o dagway ato mo sa Sibis Body Fitness Gym sa 2nd floor, tuwali ito dagang beauty products, ilang mga sabon, bisag unsa, ilagali kong isampulan. Tapad ni sa Rick Mill Parlor. Pagpalain, doon sa dana ang Sagbayan Dry Goods, Bamundi, or B&S Ticketing Shop. Then, Maria Tayboy Duding Kagampang, o Maria, thank you so much. Arnel Bibian Umbao, Tay Dinetetan, Global Ono, Global 2, Tapad Sanda de Boracay, and courtesy of Nepotsura Gulde. Mukay family, with the Nido, keep praying for Engineer Christoph Kiara. Then, Estelia Asibo, Philip Lungay, grupo ning Manangnina Asibis. Natividad Saunia, Radio Jugalinti sa Ligi nato, from Kupa ug Duero. Kupa Garcia ug Duero, mag-ina. Itong Ceylon, Silingang Naikura Iko, Pamilyang Bilgings, best friends ni Ilimon, ilang best friend, Yapil New Campus Naikura, si Needs Prayers. Then, pero ginagamiton, Needs Prayers. Bilo Isidra Ulayar, thank you also, and happy birthday. 75th birthday ni Nay Isidra Ulayar. Thank you so much. Kukuban sa mga nagtabang, tuwa miagi ni Sister Biblik Sunis, ang woman
nga sigig smile diha sa vegetable section kaubas Quezon family. Ban pa diha dool sa Merspin Kaguran, Isdaan. Salamat sa inyong pag-tune in, karnihan, mga painitan diha o mga restaurants. Thank you for tuning in. And also thank you Ricky o Jane Iskol, Emmanuel Alma Iskol, pamilya ning Taycruz na Iskol, Banglito Gramon, tibok pamilya. Juan Bitangkor Bangod, Day Frida o Giye Escobilia. Thank you sa inyong pagtabang sa atong ministeryo. Katong mga nagsaad nga mobalik, thank you. Katong mga faithful, thank you. Katong nagplano, thank you. Kamo ang gikinanglan ining mong ministeryo in order we can continue running, we can continue sustaining this. Because, believe me, usa sa pinaka-expensive ministries on this planet Earth, kini mo gamit ka og modernong teknolohiya, radio, TV, newspapers, internet. And please be reminded that our ministry is not limited by space, by a certain location, because we have also our satellite ministry, natay satellite ministry, the Cebu Catholic Television Network. And you know what? Somebody informed me nga nagsunod sa nato from Santo Tomas, Davao del Norte via satellite. Nagpasalamat siya. She texted me yesterday about our satellite episode. And you know what? Another texter, not only from Dipulog, but from Oroquita City. Tinaw ang ato daw wali matagbuntag ang radyo hagna tungod kay gi-upgrade man ang atong tower. Tinaw sa Oroquita City. Mao nang ang apelido, not mistaken, Labadan. Igagaw sa ning Cleofig Robert sa Bunga Ilaya. By the way, iapigampong grupong Edita Belicario sa ilang grupo Santo Niño nga magpista. Dili na ko sabang pizza, Sister Edita. Dias Bunga Ilaya, nasa grupo ilang private devotion sa Santo Niño. Again, condolence sa pamilya sa mga renegado o sa mga liedo. Ato sa mga higala. Altia displays the following. We have Pure Tablia, Herbal Coughing Madam Flor, Pans Carolina Cookies ni Crisons, itong maalat ni Sami, at Sara o pet butter ni Adonis, natay Rosariano Binahan, mga religious items, groceries, and some more, beauty ni Edita. Tamo, welcome mo sa gusto nyo i-display kay display center man ng Altia, welcome mo. And we have also some agricultural products gikastong umahan na sometimes gi-display sad nato diha sa Altia. We have also litson manok. Altia litson manok, you are falling in love at first bite. This is what we believe and even claim tungod kay as we go on in our operation for almost 6 months. You know what, my dear people, nanon tayong mga patronizers, mga tigtangkilik sa sariling atin, natay mga magpalutog ulo sa baboy, pato, pabo, di ko sure ulos kabaw madaba. Try to ask from our workers madaba basta kayo muluto miya na kung sa'y paluto ninyo. Buutan ng Altia litson manok workers nato kay muluto og sugo og paluto, pero bayad mo. Bayad kay mao ni atong gi-practice. Nagwali kining ubos nga lagad niya nanginabuhi, nag-uma, labi na kay dagantang proyekto ron nga gisugdan. And hopefully kung tabangan sa Dios sa iyang pagbuot na hinayon taning matuman, maplastar nato in the long run. Mao nang ako sige gigugangyo ninyo, support our business. Boss John invites all of you to continue supporting our GD Kiligan Foundation Zone. Mabini ang atong prospect area
kung tugutas Ginoo. Our office, our headquarters is open for all of you. Udulit mo bugas o sa kilo, canned goods, noodles, tinapa, or anything nga nagtuo mo nga pwedeng i-donate ninyo. Ang dami mo dawat nga na. Take note, subscribers of San Miguel Cable Network, nga ang inyong gibayad, kuha na o gamay nga percentage para i-donate sa mga kapuspalad. That is mandated according to the memorandum given by our President Boson Diniel to all branches wherever you are. Expansion of San Miguel Cable Network. Pangayuan na. O suporta. Then, ang inyong gidonate nining atong ministeryo, Idsa Lakaran Closest Ministry, kuhaan sa naggamay nga tipik. Gamay lang ha. Kaya naman tayo beronon dako kayo sa atong ministeryo para sa itabang sa mga kapuspalad. Diya pa, mao gini akong gipamalandungan pag-ayo, and Boss John reminded me before about this. Tungod kay matagpalitin nyo sa produkto nining ubos ninyong alagad sa itong negosyong gi-expose, ug sa tanang negosyo ni Boss John Diniel, believe me, kuhaan na namo gamay nga tipik also kay muhubot mo mis among kaugalingong bulsa. Personal money nato, income nato sa itong pangidabuhian para sa mga kapuspalad. Mao nang sa matagbayad ninyo, nagtabang sad mog pagkaos mga tao nga atong adtuon matagbuwan. Sa matagdonit ninyo para sa mga kalag through this ministry, kay para magdis mga kalag nga atong giwalian to run this, kuhaan sa nagamay tipik para ipakaon sa mga taong gigutom. Matagpalit ninyo bisan usa lang ka produkto sa negosyo ning ubos nga lagad o ka Boss John. I am repeating this for more clarification. Muhubot man gid mi sa among kaugalingong bulsa with the volunteers of this GD Foundation. Mao nang matagpalit ninyo, nakakaon mo, nakapalit mo, at the same time nakatabang mo sa mga tao nga mga kapuspalad. Believe me, ingani kalindot ang naitabo sa atong network, sa atong ministeryo, sa atong negosyo, kay matag bayad ninyo na adinay paingnan, na ibakin ang mga kabus. Even the scriptures said nga kinanglan bahinang mga kabus, Exodus 23, pag mag-ani mo, ayaw hugta ninyo, binling mga kabus. Mao ning akong gituan, ngano ang Dios padayon nga nagabidlisew sang panalangin sa San Miguel Cable Network, sa negosyong boss, sa pamilya, ug nining ubos nyong alagad. Why? Why? Gusto mo mutana? Tungod kay ever since ato na nang gi-practice for almost how many years na? Mga 5 years. Nga makabos na ibakin sa atong kita. Naibakin sa atong negosyo. Naibakin sa atong ministeryo. Nakuha ninyo? That is biblical. Exodus 23. Nga pag mag-harvest sila sa una, naibahi mga kabos. We would like to what? To redeem it. That practice in the Old Testament. We want to redeem it. We want to restore it. Maunang we have this culture of giving, and we have this practice again. What our ancestors in the Old Testament did, na ibahing kabus sa ilang panginabuhian lang negosyo. Ngano ka, ngaingani mang nitabo. Tungod kay, base sa among mga research and studies, even big companies na mga charitable works, and it is one of the ministries na angay natong apilan, Romans 12:6-8, ang ministeryos pagpanghatag, mao na sekreto nila nga nung gibless sila, gipanalanginan sila. Try to be with us. Nining maong practice nga tong girehab, giretrieve, giredeem. Ang practice sa una nga atong bahinan ang mga kapuspalad. Another compliment, thank you, Bibian Umbao.
Si Booth lechon manok yesterday, and according to her, lami daw. Salamat sa mga comments, salamat sa mga nagmahal sa itong negosyo. Tapad ni sa Silyakay Vulcanizing Shop, doon sa Rumjikway Goods, doon sa Bahadi Spare Parts, nara diha, dakong markang Altia, doon sa itong traffic light, diha sa Pahina, nag-tune in nato, ang Dutibit Restaurant, Opisinang Adil, mga iskinita nga nagpatingog, thank you, tanang nangampanya nga mag-tune in, thank you, tanan nga nag-ablis ng Radio TV, thank you, whoever you are, wherever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Uban ako si Engineer Ronnie Ampo. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pagkomisyon ni Jesus Christ sa 11 kabuok after His resurrection. In Luke chapter 6, Jesus chose 12. Nagpili siya 12. Luke 6:12, 13. Nagpili siya na pulog duha. Pero, at the end, 11 na lang maoy nabilin. Ngano, tungod kayang usa, miluib man, mi back out, mi surrender, 11 ra ang mi graduate, ang usa, field, natagak, and even died in Acts chapter 1 dito sa uma nga gibayran og kinabuhi og dugo, nahuog siya dito. Now, kining maong reality nga 11 lamang ang nabilin reminds each one of us nga 12 sila, usa ang natagak tungod kay wa mo padayon, wa mo lahutay, ug gani iyang gihunusan ang iyang kinabuhi. Tungod sa iyang pagbasol, Matthew chapter 27, gayang giluiban ang Ginoo, daw nawad-an sa ganang magpakabuhi pa. Sometimes, kining sala nato will discourage us not to move on, not to continue believing on God, not to continue navigating our journey in life, not to continue in our navigation toward our divine destiny. Ingani ang sala, magpakonsensya nato, magpa-discourage nato, magpawa o gana nato, and even happiness, sin, corrupts inner joy within us. Mao ni gibati nining Judas. Mao ning rason ngano nga naghikog siya. While the 11 disciples of Christ continued believing, continued navigating, continued journeying, pero take note, out of these 11 disciples, dili po ni sila pulos mga tarong like Peter, yang gilimod ang Ginoo, he denied Christ for 3 times according sa Luke chapter 32 to 23 about sa narration sa life ni Kristo prior to His crucifixion on the cross. And you know what? John 19:25, only John the Baptist was there, visible, at the foot of the cross of our Lord Jesus Christ, besides Mary, while Jesus agaw buhay, dying on the cross. Now, my question, where were the other disciples? Probably they hide, nagtago sila. They were hiding. Ngano, tungod kay nahadlok sila. This is my point. Kung kadto di ay si Judas Iscariote, wa pa to maghikog, do you agree with me? Natagaan pa siyag chance sa tong Ginoo to become His disciple? Akong tubag, absolutely, yes. Although mingon si Kristo nga allow to nung magbudi kanako, pero yes, of course, allow mo gi magbudi, not only to Him, but to our brothers and sisters around us. It's bad. Trait, character, attitude, kining pagka-traidor, pagka-tritor, pagka-mabudion. Pero, wa may sala nga di mapasaylo, Isaiah honoris also, bisag unsa ka, itom imong sala, paputiun ka na sama sa kaputi sa balibos na tingkarnero. Therefore, this is my
analogy about the life of Judas Iscariote. If ever Judas did not commit suicide, tungod kay nagrepent na siya, na konsensya, Matthew 27, 1-3. You know what? I know. God will give space, will give another chance. Because 2 Peter 3:8, everyone, 2 Peter 3:8-9, everyone deserves a second chance. Ang matag usa na ay chance. Bisag unsa sa kadautan. Bisag unsa siya kangilad like Paul. Right? According to our reflection this morning about the life of San Pablo, ato makita nga bisan siyang kadautan, nagginulsol siya, nagbag-o siya according sa Acts 9:18, the story, the narration of his conversion, ang Ginoo kahatag kaniya og chance. Mao nang akong presumption ni kadto Judas ug wa pa magikog na chance. Si Pedro bitaw uban pa niyang kauban, nagtago man to, nahadlok. Pero look at what happened in our gospel. In spite silang human shortcomings, weaknesses, in spite sa ilang pagkatawanon nga nahadlok, nagtago, ilang gilikayan si Kristo, silang si Kristo gidakop na, gitaral diha sa ukmanan, gilansang na ang uban, tuwara nagpaantaw, nagpadistansya, kay mahadlok iapil, bisan pa nga milugwa ang ilang pagkatawhanon. Ang planos Ginoo, ang planong original sa Ginoo, ngadto sa iyang mga disipulo, yang gipili kay ndako siyag bilib, salig, nga kining maong mga tawhana, sooner or later, maghatag niya gimaya, niya mubuhat siyang isugo, ngay proklamar ang mayong balita, magayog masakiton, magimog katingalahan, milagro, panalangin, according sa Matthew chapter 10. Listen to this, my dear people. At then, most of them, wa gid pakita dito tiilan sa krus, si Juan lang, ug mga birin. Right? Pero tanawa, bisan pas ilang attitudes, negative attitudes, nga gipakita sa panahon nga si Kristo nanginanglan nila, nanginanglag moral support, comfort, nanginanglan silang presensya kay ikaw bitag na kay sakit, mangita man kag mga close nimo, managtawag ka, manugon ka, kay nagtuka nga pagnaan ng tawhana, in your side, marilib ka. Magpa-embrace ka sa imong nanay, tatay, asawa, bana, anak. Ako bitaw, pag nako'y bation, if tiya embraces me, you know what? Hugs me, mura magmedyo, mugaan ang akong bation. Kabalo mo, Jesus, look that moral support, wanted that comfort sa iyang kinabuhi when he was hung on the cross. Muna yung Kristo, asa naman mo ang taon? Si Juan ramay dito, si Pedro tago-tago, kuyog sa uban to nagpadistansya, wa magpaila, nagkupo, nagmaskara. Pero look at what happened. Despite sa ilang ipakita nga di maayo, still ang Ginoo paghumanyag pagabanaw after 40 days, listen to this, Acts 1:3. Human sa 40 kaadlaw nga pakigkuyog ni Jesus Christ sa iyang mga tinunan, mikayab siya before resurrection, before ascending to heaven. He commissioned first his 11 disciples to proclaim the gospel that he entrusted to them. Pero kani mga patay ron di na nimo abot og 40 kaadlaw, si Kristo lang kay do na say gibuhat, iya sang girehab kiniya mga disipulo, kay naglibog na, nawadadagana. Proof, John 21, namalik sila silang naandang trabaho, nanagat, motong ang Ginoo nagpakitag utro, yung siya yung panagat, di naman yung misyon akong gusto, managat mong tao. Kay nga nun, ibalik man sila, silang original nga profession, kay nadiskurahi. Mo nang Jesus appeared to them for 40 days, pero ang patay nato, di na namuagig 40 days, after death, judgment will take place automatically. Hebrew 9:27. My point is like this. Gipili ni Kristo niya mga disipulo kay nagtuo siyang kasaligan, buutan, muunong, pero you know what?
Wa na nun siya ma-surprise kay bawa man siya sa tanan. Sarak 42:89 ng Diyos na ibaw kaniadtong sumabot. Uli dyan, di evangelist yung nakitang dito gusto ilas kuros gingnan niya anak na imong inahan. Mama Maria niya imong anak uban niya. Kay wa kay laing paingnan proof nga wa sa igsoon lain. Gihatag na lang siyang disipulong miunong siyang tiilan. Pero tanawa, bisan sa taras, bisan sa di maayong gipakita sa mga tinun-an at the end, if you notice, still, ang original nga plano ni Kristo para kanilang gamiton sila to proclaim the good news was not changed. Wa mausob. Ug mao ni akong belief, ako ning stand. Nga bisan dautan ka, bisan bidya ka, bisan ngilad ka, kugaw ka, ang Diyos wa mausob siyang pananaw sa imuha. Kung naa si planong gamiton ka, gamiton gyud kaniya. I heard this many times, na dos like classmate nga bugoy, inom seminaryo, isod lang og water jug, ang mga kalaki man sa seminaryo, tingas la kinapari. Para nila, sa human thinking, human logic, murag di angayan. Kaya nga no, nagpabadlong daw seminaryo, nangapari. Nga no, kaya di lagi mausob ang Diyos. Bisa pag magpabadlong ka, pag nasa plano nimo, iyagi kang tawgon, nga ma-transform, mabago. Ang concept lang nako, my dear people, believe that one day you will be changed. Believe that one day you will be converted. Believe that one day you will be transformed by His grace and power. And during that moment, during that day, the most awaited time for God for you, mao nang takna pitsaha adlawa, like Paul, gibutaan siya and became a Christian. He was converted. Mao ning adlaw ang gipaabot sa Ginoo. Naya kang gamiton. Mao nang because of that, kamo nga naa sa sala, nagimog di maayo sa inyong kinabuhi matag adlaw. Do not put period that you are useless until your last breath. No. That is a big mistake. That is a wrong belief. Kamo nga nawad-an nagana sa pagpakabuhi, nawad-an nagpaglaom, nga manindot pa ang inyong kinabuhi, imo ra nang una-una. Tungod kang Ginoo, lain o ginahuna para nimo, para sa imong kayuhan. Proof, Jeremiah 29:11-12, ang Diyos kanunay ginahuna ug maayo para sa tao, para nimo. Ngano, kay di man siya mausob. Bisag ingana ka, bisag tanaw nimo wa kay hinungdan, pero sa Ginoo manungdanon ka. Bisan karon nagpakita kag laing taras, pero ang Ginoo nagmahal gyapos imuha. Kapaabot lang siyag takna kanos a kanya tawgon kay suguon nga mahimo niyang kahimanan aron imantala ang iyang gugmag kaayo sa katawhan. Do you think that I am good? You are mistaken. When I was very young, when I was a little kid, bugoy ko. Uli lang ko sa balayag, tigkao na. Matuog ko sa gawas, to sa mong sityo, tingala ko yung tuwang gabi gibit-bit ako sa akong amahan. Mao po ni asit sa akong amahan, si Papa Dio. Nag matugali ko dito sa purok, sa sityos, amo, sa Upper Cambaha, Alicia, you know what? Kay bugoy lagi, siglaag, adlaw pa, sibat na, kadlawon pa. You know what? My father brought me. Di akong bitbiton, iulis balay. Ya, kagi ko, tanan. Bugoy-bugoy, di maayo, nga mga buhat, kaniadto, when I was young, bisan gali, hantod karon. Wa man ako gi-consider kung kaugalingon nga perfect. I have many limitations, shortcomings, weaknesses within me that I'm still fighting day by day, that I'm struggling day by day. Pero nakita na ako, bisan pa, ingad tong akong kinabuhi, wag ko magdahom, bisag usa lang ka pangunahuna, nga mao ni akong paingnan sa akong kinabuhi as I grow older, ni ako niining nataras Ginoo sa pagpangalagad sa iyang Ebanghelyo, proclaiming the gospel, helping the people in many things.
wagi ko magdaman na. Kaya nga akong tanaw sa kong kulingon, wa man, barumbado, di maayo, ngilad nga pagkaanak. Pero, bisan pa diyas kung mga mali, mga kasaypanan, kasalanan, kanadto, ang ginawa mausob, wa sa mingon, ay idsil, bidya man ka, di ti kagamiton. Ang akong point, my dear people, bisag kinsa ka, unsa ka, ang Ginoo firm siyang gustong gamiton ka. Unya, take note, ang paggamit sa Ginoo sa tao, dili, pinili, ug pipilara. God wants all of us. It's one of us. One by one, nga mga tao sa kalibutan gusto niyang gamiton, walay lain, nga tumugtuyo, iwalis siya, iproklamar ang mayong balita. Take note, good news. I would like to reiterate the word good news, maayong balita. How, in what way? Tanang maayos imong kinabuhi, isang yaw, for His honor and credits. The problem is, Matthew chapter 10, it says, na yung mga tao nga maulaw, magisgot, sa Ginoo ngadto sa ubang mga tao. Ingon si Kristo, kamong ikaulaw ko ninyo, inigukom, magkita kits unyata, kay inyo kung gikaulaw sa yuta, inigukom, di sa munako tagdon, kanang at the end ba, at the judgment arena, na maging mga tao nga maulaw, magisgot sa pangalas Ginoo, kay madlok sila ma-misunderstood, nga nalisuag pangisip, nalisuan og tornilyo according to them. Pero ako nakita, daga nato di mahadlok, di maulaw, magisgot, bisag unsang istorya. Basta way labot ang Biblia, basta way labot ang Ginoo, they are talking everything under the sun, except God, except the scriptures, except the Bible. Why? They are afraid to be misunderstood. Nga dili na maayo og paminsar. You know what? My pride, akong garbo, as I grow up, while continuing this journey in proclaiming the good news, the gospel, ang akong pride is the scripture. The Bible is my pride. Ang Diyos is my pride. Garbo nako nga nagwali ko sa iyang ebanghelyo. Garbo nako nga akong gipailang iyang balang pangalan. Wherever I go, kasi akong ikaisulti, kamit, lakbitan gid nako ang gusto sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Bahala na ug unsa ilang isulti sa kuha. Basta ako kabalo ko, nga normal ko, kunya mo ni gusto sa Ginoo, nga bisag asa ko, akong bitbitong ebanghelyo, not only here, while I am on TV, on radio, no, wherever I go, bisag asa ko padulong, akong lakbitan ang ebanghelyo, ang Biblia, sa mga tao nga akong ikaymamat, ikaistorya, bisang ginagmay lang, tungod kay the scripture, the Bible is my pride. Ikaw, di ba ka maulaw mag-isgot Biblia? Di ba ka maulaw mag-isgot sa Ginoo? Why I'm talking about this? Because our gospel is all about the commissioning of Jesus Christ to His disciples to preach the good news. And I want you to know, nga kanang tanang pabor, panalangin, grasya, milagro, gihatag na sa Ginoo nimo, kay gusto niya, nga kanang maayong gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, imo nang i-share, isangyaw, imo nang i-testify, kay maunay good news. Tanang maayo niyang gibuhat, unya ako nagtuo ko ni ining maong prinsipyo ha. Damor kang tabian sa kaayos Ginoo sa imong pagkatao, damor kanyang suplayan og grasya, bendisyon og milagro. Damor nga daghan sag pabor ihatag nimo. Ngano? Kalipay sa Ginoo nga imong itabi ang iyang kaayo. Believe me. Please don't get me wrong. Kalipay sa Ginoo nga imo siyang i-promote ngadto sa ubang mga tao wherever you go. Mo nang akong nakita why God entrusted some things to me, or else why God blesses us with my family. Ito magig ko, nagipanalanginan mi, nakita mo sa nanamo along the road of our journey, the way God orchestrates our lives with my family.
Ngano man na, ug nakita lang po ninyo, kada adlaw man ko nag-share ninyo sa iyang gibuhat sa kuas kong pamilya, sa iyang kaayo, sa iyang gihimo, sa milagro, panalangin, opportunities, privileges. I never hide it. I never keep it. I shared it in front of you every day. Ngano, ako dako man ko pagtuo. This is not about boasting. This is not about boastfulness. But you know what? This is about testifying the goodness of God. Kay mao ni ang buot ipa abot Ginoo sa atong tastag sa pagkatao, nga tagaan kaniya og tanang maayong pangitabo, panalangin, pabor, katingalahan, wonders, surprises. Ang mga impossibilities became possible. Ngano? Kay dako siya kayog pagtuo, expectation, belief, nga imo nang i-share, ipaambit. Giunsa ka niya, pagmahal, pagpangga, pagpasaylo, paghatag o kagayunan sa panahon sa imong mga kasalanan o pagkapukan. The more nga hilumon ka, mo share sa kaayos Ginoo, ako ra niya, please don't get me wrong, ang supply niyag panalangin, milagro, minus. Ako ning tagaan og prueba. Kabantay mo sa usa ka tubod nga minus ang users nga mga migamit na ng tubig. Ang iyang flow sa tubod steady. Muawas na gamay. Ngano, tungod kay minus man ang outlets, ang exit sa tubig, bidagan, ngadto sa mga balay, minus ang users. Pero ang tubod nga daghan kay nagamit, paspas kay mubuga. Ngano, mapugos man sa buga tungod kay vacuum man ang reservoir. Compare og puno ang reservoir kay gamay ra nagamit, maintain rang iyang agas. Ang force sa pag-agas is normal ra. Pero ma-vacuum na gali ang reservoir, mubuhaga ito ang mga yuta nga nagsapong sa maong tubod, mga anod ug apil, kay gusto siyang mo buga pagdahang tubig kay supply sa reservoir nga na empty, na vacuum, kay isupply sa mga kabalayan. Kabalo mo, ingani ba yang akong analogy ani? Pagtabian kas kayos Ginoo, giproklamar nimo iyang milagro, healing, panalangin, tanan bang naitabo nimo ba? Imong i-attributes Ginoo. So far as I am concerned to myself, wa gyud ko'y gibuhat nga akong gi-attribute sa akong kaugalingon because I can do it because of my talent, capacity, ability, potential, no. Everything nitabos kong kinabuhi, ako nang gi-credits Ginoo. I attribute everything, all favors, blessings to Him. I glorify Him. He is the reason for all things na itabos kong kinabuhi. Mao nang ako nakita nga day by day na ako'y mga nakitang mga unexpected blessings, surprises, because God of surprises, mga increases sa panalangin, pabor, finances, good health. Nakita na ako day by day. That's the works of God. Ngano? Simple na ako. This is a divine logic. Kung ang tubod nga sigihag gamit, paspas mo buga og supply. Kay ma-pressure man siya buga, kay vacuum man. Mao ni prinsipyo og tubig. Pag naay gamayng lake, mo tanang barko, according to a saying, even small lake is enough to sink a big ship. Kay prinsipyo og tubig, makakita ka na gamay nga vacuum, musod gina. Mangita ginag lutak, mugawas na bisan sa tubo. Mo na ang reservoir nga maimti, bugahan na og taman sa tubod. Mao ning akong pagtuo. Pagdaghan ang nakadungog, daghang milike, daghan ang na-inspire tungod kay imong gi-share ang kaayos Ginoo sa imong kinabuhi, and you know what? That is what we call good news. Mga maayo ba? Naitabos imong kinabuhi, imong i-share, imong ipambit. Ang Ginoo moingon, anak, suplayan pa kanako og dagan, tagaan pati kag dagan. Even in business world, paitan ako, na yung mga tao nag-supply na akong produkto. Pagpaspas ang sales sa maong produkto, ang supplier, ganahan mo, buo og daghan pang supply, pero sa mga produktong dili syllables, ang supplier pod,
maghinahinay, magbantay, ngano kay di man sila balls ang mga produkto. Ganahan ang supplier ng supply kung nakita niya nga sila balls ang iyang gisupply. And this is my point. Ang Diyos wa siya rason lain nganong pabura panalanginan ka kay gusto niya nga makaila ka nga buutan siya. Unya gusto siya nga kanang iyang gibuhat sa imuha, imo nang ipambit, imong i-proclaim, imong iwali, imong ipadayag, imong i-testify. Ayaw mo tuod ng uban nga ayaw mo panghambog, ayaw mo share sa kayos Ginoo, di gina tinuod. Baka kita. Kay kung inyong tanawon gikan pa sa origin sa creation until sa New Testament, even our patriarchs, prophets testified the goodness of God sa ilang panaw, sa ilang kinabuhi. Ato makita ang mga magwali sa Eskriptura, mga propeta, patriarka, sigis nag-testify sa kaayos Ginoo sa ilang kinabuhi o sa kinabuhi sa atong katigulangan nga nahipatik sa balaang kasulatan. Mo nang ayaw gimugtuan ang mingo, ayaw mo panabi sa unsay maayo ninyo kay hambugiro ka in that way. Depende sa motive. Kung ang motive nimo pagpagarbo nga naa ka, then you never credit ito God. That is boastfulness. Pero if you testify a certain happening, a certain thing, a certain blessing in your lives, then you credit it to God. You attribute it to God. Is it boastfulness? I don't think so. It is just a matter of testifying the goodness of God sa imong kinabuhi. Ug mauni ang pinaka-bottom lines tong ebanghelyo. Gisugo ni Kristo ang iyang unse to proclaim the good news, including their experiences with Christ, ang gugma kaayo, katingalahan, milagro, because they were the living witnesses. They experienced everything from Christ. Mo nang, you know what? Nindot kayo nga kung naka-experience ni Kristo, imong ipaambit ang iyang kaayo. Even Paul, when Paul preached the good news, when he brought the gospel to somewhere, iyang sigigisgutan nga gibutaan siya sa Damasco, turn into another scenario ang iyang kinabuhi because of the love of God. Even Paul testified the goodness of God. Even Paul testified sa kaayos Ginoo. And you know what? Ang mga disipulo mo nilang pattern in preaching the gospel, proclaiming the good news, at the same time, the experiences nila sa kaayo ni Kristo nga bisan bidya sila, miikya sila, at the end, itago sila. Laliman mo, gitawag ya po sila sa Ginoo, pawalihon. Diya sila naka-appreciate, buutan gidi ay si Jesus Christ. Munang akong gusto ninyo, o gusto pa mugdagang pabor, milagro, panalangin, grasya, tuho kininyo, ipanabi ng kaayos Ginoo ninyo. Share it. Proclaim the good news in your life, individual of you. Proclaim it. Do not hide it. Mark 4, ang suga ayo it sud ilams gantangan. Ibutang na, ibawas tungtunganan. Meaning, tanang maayo, everything that is shining from you, share it. Ipadayag na, isulti na, iproklamar na. Di mo magmahay if you will follow what I'm saying. Wagi mabasa sa Biblia nga unsay kaayos Ginoo nimo, itago na. Kadtong gingos kasulatan nga dunay mga naayo ayo sa panabi, Jesus had a reason aron di siya kapyutan, aron di siya maalanganin sa ministeryo. Daghang rason. Lahi ito, it was a case-to-case basis, but it was not an absolute nga dili ipanabi. Di ginatinuod. Kaya ang Ginoo malipay kung ang iyang kaayo imong iproklamar, imong ikantang iyang kaayo, imong ipadayag ang iyang kaayo, diha nimo. Kay kabaw ko everyday na maayo sa imo. Mangutana ka sa kuha, idsel, nganong minus man ang panalig pabor, tingali, nagmatter na sa imong recognition. It matters on your perception. Tingali, di ka mitikuloso to see the blessings of God that are falling in your lives. Di ka mitikuloso, wa ka. Di ka kaayo ka-recognize ba? Pero kung usbon imong pananaw, everything nga maayo, gamay dako, imo na i-consider nga kini panalangig pabor, grasya, kana imong mabalyo nga day by day dako dig panalangin ang Dios kumpara sa mga miseries nga imong na-experience because of the author of that nga mao ang yawa. Pero nakoy gusto nga inyong ma-realize
damor mo mo paambit sa kayos Ginuos uban, damor mo niyang panalanginan binisyonan. Damor mo manabi giunsa kas Ginoo sa panahon nga naglisod ka, sa panahon nga nagantos ka, sa panahon imatyon ka, sa panahon wa na ka magdahom, nakasurvive ka. Damor nga ang Dios ganahan mo pagdaghang mga misteryong pangitabo, milagro, katingalahan, abundance, surprises, open doors, privileges, prosperities imong kinabuhi. Ngano ang Dios malipay kung imong iproklamar ang iyang kaayo, ang iyang good news diha nimo. Thank you for joining. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinahanglan. Ako magampo nga mag-abot unta mo sa pangunauna nga bisan ingana ka, ngilad ka, ang Dios gahulat og sakong timing ug takna, mabag-ura ka. Munang do not put period in your lives, ayaw pag-suicide, bisan ingana ka, ayaw. Kay may adlaw ra nga ma-transform ka niya gamiton ka sa Ginoo. Ako magampo, maabot unta mo sa level of thinking nga ang rason des Ginoo nga nung gisuplayan kag dagang pabor, milagro, panalangin aron imo siyang i-glorify, imong i-attribute kaniya ang maong victories, ang maong successes, ang maong mga grasya nga niabot sa imong kinabuhi. Yan ang gibuhat for His honor and credits nga mag-glorify siya aron tong mahibaw nga gipanalanginan ka, ganahan mo ilas iya. Ang rason po sa Ginoo nung ganahan ilhon siya sa uban kay gusto lagi niya malangit ang tanan. 1 Timothy chapter 2 verse 4, God wants us to be saved. Ako magampo, moabot unta sa inyong hunauna o kasing-kasing ngang rason sa Ginoong suplayan kag dagan tungod kay wa kay hunong nga may sulti siyang kaayo sa imong pagkatao ngadto sa uban. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favors, abundance, privileges, surprises in Jesus' mighty name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa langit nung inahan, Mama Maria. Sa saban sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been far this do it. God loves you.